Isang nakakagimbal na balita ang bumungad sa akin kaninang umaga. Isang balita na hindi man lang nila ginawang disimulado, yung hindi naman masyadong mahahalata na ito ay ginagawa nyo ng hocus-pocus. Ang gusto ko pong sabihin ay itong approval and trust rating ni Sara Duterte. Sabi po dito sa balita, sa 4 na highest ranking national government officials, si Vice President Sara Duterte ang nakakuha ng pinakamataas na approval rating ayon sa ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia. Ibig sabihin, si VP Sara mas approve sa mga Pinoy kumpara kina Marcos, Escudero, Romualdez. Masyado namang halatado yung inyong galawan, ha, Pulse Asia. Teka muna, ito ba ay commissioned or non-commissioned? May nagbayad ba para sa pa-survey nito? Dahil hindi ka ba naman matatawa? Si Sara Duterte, 59% ang approval rating, 61% ang trust rating. Basahin po natin yung balita. Ayon sa Inquirer, Marcos approval, trust ratings fall. Sara Duterte's numbers rise. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s approval and trust ratings suffered a major decline in March. On the other hand, only Vice President Sara Duterte saw an improvement in performance rating among the 4 highest-ranking officials in the country. Teka muna, may nakita ba tayong performance ni Sara Duterte? Ay, meron. Nung nagpunta siya sa Dahig, na halos 1 buwan siya doon. Doon siya nag-perform. Doon siya nakakuha ng trust rating ng mga ka-DDS niya. Huwag nyo kaming lokohin. Halatang-halata naman ito. These are the results of the latest poll conducted by Pulse Asia Research Incorporated. In its ulat ng Bayan survey conducted in March 2025, Pulse Asia said Marcos's approval rating fell by 17% from 42% in February to 25% in March. Pulse said Duterte is the only top official who showed an improvement in her performance rating, rising by 7% from 52% in February 2025 to 59% in March 2025. In contrast, President Bongbong Marcos and Senate President Chis Escudero experienced notable drops in their respective public approval ratings along with increases in their disapproval scores. Sabi pa yan ng Pulse Asia. Narito po yung data na nirelease ng Pulse Asia. President Marcos, 25% approval, 53% disapproval, 22% undecided. Vice President Duterte, 59% approval, 16% disapproval, 25% undecided. Senate President Escudero, 39% approval, 18% disapproval, 44% undecided. At kay House Speaker Martin Romualdez, 14% approval, 54% disapproval, 31% undecided. So ayan, ang tanong, ano ba ang ginawa ni Sara Duterte this past few months? Manggulo? Magpakalat ng hatred? Magpakalat ng disinformation, ng false information, mga statement na para siraan ang ating gobyerno? Yun ba ang tinatawag yung performance? Trust rating. Sino na lang ba ang nagtitiwala kay Sara Duterte? Di yung mga ka-DDS niya. Unless itong Pulse Asia ay conducted with DDS respondents. Hindi po kapani-paniwala ito. Kahit na anong sabihin ng Pulse Asia, hindi po ito kapani-paniwala. Kaya lang, syempre, sa panahong ito, money talks po kahit na dito sa mga survey na to. Dahil hindi man lang nila hininay-hinay Talagang pinahalata na talaga, halataan na. Kumbaga, walang yaan na. Although, sinasabi ko naman lagi, ang mga survey, conforme po yan sa nagpapasurvey. Commissioned or not. Lalo na kung ito ay binayaran para gumawa ng survey, na yung survey na yon ay papabor sa kanila. At para sa akin, ito ay isang mind conditioning na naman ng kampo ng mga DDS. Sino ba ang maniniwala dyan kundi ang mga DDS lang? Sinasabi ko rin naman, dahil madalas po ako maglabas ng mga survey ng mga senatorial balls, na ang mga survey ay nasa sa inyo.
Believe it or not. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi kung papabor sa inyo yung survey, maniniwala kayo dun sa survey na yon. Kung salungat naman sa paniniwala ninyo, sasabihin nyo peke at bayaran yung survey firm na yon. Dito, bakit parang hindi ako sold? Bakit parang hindi ko matanggap na totoo itong survey na to? So, ibig sabihin, bitter ako dahil hindi ko matanggap itong survey na to, samantalang ako ay naglalabas ng service sa mga senatoriables. Kung ganito naman halatang halata paano ka ba naman hindi matitrigger? Pero para maging patas naman tayo, okay, pagbigyan na natin. Yan ay survey ng Pulse Asia. At para sa kanila, 59% ang approval rating ni Sara Duterte, 61% ang kanyang trust rating. Ayon sa March survey ng Pulse Asia. Ngayon, tumingin tayo sa ibang survey para maihambing natin. Ito March din ginawa. Tapos ikumpara natin yung rating ng Pulse Asia sa rating nitong ibang survey firms. Although itong babasahin kong survey firm ay hindi naman po tungkol sa approval o trust rating kay Sara Duterte, pero kahit papano, makikita natin kung totoo itong nilabas ng Pulse Asia na approval and trust, lalo na yung trust rating kay Sara Duterte. Itong article na to nabasa ko sa The Manila Times. Sentiments on Sara impeachment unchanged. Despite the arrest of former President Rodrigo Duterte, the vast majority of Filipinos remain steadfast in their support for the impeachment of his daughter, Vice President Sara Duterte, a public opinion poll showed. The survey by Tangeray from March 25 to 26 found that 83% of respondents have not changed their opinion regarding the impeachment case against the Vice President. Pansinin natin parehong March po ginawa yung survey. March ginawa yung sa Pulse Asia, March din ginawa itong sa Tangeray. At ano ang sinabi dito? 83% ng respondents hindi nagbabago tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte. Tuloy ko, the poll also revealed that 75% of the respondents believe that she should face a Senate impeachment trial over allegations of plotting to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez, and First Lady Liza Araneta Marcos. Ilan percent yung approval at trust rating ni Sara Duterte sa Pulse Asia? 59% sa approval, 61% sa trust rating. Dito sa Tangeray, ilang porsyento ang nagsasabing dapat harapin ni Sara Duterte ang kanyang impeachment trial? 83% have not changed their opinion regarding the impeachment case against Vice President. And 75% believe that she should face a Senate impeachment trial over allegations of plotting to assassinate the President, the First Lady, and the House Speaker. Do the math. Ilan porsyento ang approval and trust rating ni Sara Duterte? Kumpara nyo dito, 83% and 75%. I-minus na lang natin, mas lamang pa rin itong gustong harapin niya ang impeachment case at gustong sagutin niya itong kanyang assassination plot sa ating presidente. Survey versus survey na yan. Kanino tayo maniniwala? Well, nasa sa inyo na rin yan. Tulad nga ng sinasabi ko, conforme sa survey results yan. Dahil sinasabi ko nga, kapag hindi pabor sa inyo, sasabihin nyo peke. Kung pabor sa inyo, sabihin nyo legit. Ngayon, sa dalawang survey na yan, kanino tayo maniniwala? Itong 83% na hindi pa rin nagbabago ang kanilang stand tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte at yung 75% na naniniwala na dapat harapin ni Sara Duterte ang Senate impeachment over allegations of plotting and assassination. Tapos dito sa kabila, approval rating, trust rating. Dito nga 83%. Pagpalagay mo na yun approval, 75% yun ang trust rating. Meaning, 75% ang walang tiwala kay Sara dahil sa kanyang assassination plot sa ating presidente. So yung performance, sabihin na natin, yun ang 83% ng respondents na sinasabing dapat niyang harapin ang impeachment. Bakit? Dahil disapprove sila sa mga ginawa ni Sara Duterte. Sige. Survey versus survey. Kanino tayo maniniwala?
O dagdagan natin yung survey na yan. Dahil siyempre, kung anong puno, siyang bunga. Tingnan naman natin ang mga ratings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi dito sa balita, 62% ng Pilipino pabor na humarap si Rodrigo Duterte sa kaso ng ICC. Ayon sa survey ng WR numero, 62% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat humarap si Rodrigo Duterte sa ICC. Kalahati rin ng bansa ang pabor na papanagutin siya sa crimes against humanity dahil sa war on drugs. O, sobra pa sa majority ito, 62% ng Pilipino pabor na dapat harapin ni Digong ang mga kaso sa ICC. Sa bagay, andun na siya. Wala na pong makakapigil. Dapat niya na talagang harapin. Pero ang gusto ko lang palabasin dito, kay Duterte nga, 62% ng Pilipino. Dapat harapin niya ang ICC. Tapos sa ibang survey naman, 83%. Ang laki-laki nun, 83%. Pabor na dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. At 75% ang naniniwalang dapat panagutan ni Sara Duterte ang mga pagbabanta niya sa buhay ng ating presidente, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Ngayon, kanino kayo maniniwalang survey? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agmina.